Hi guys, welcome back to Queen Bee TV. So this is my channel, my vlog. Ang aga. Pasensya na guys, medyo kakagising ko lang. Sabi siguro kakagising mo lang, naka-eyeliner na nakalipas ko. Hindi talaga woke up like this. So for today's vlog guys, syempre, andito na naman po kami sa terrace. Andito na si Calvo, andito na si JB. Andito naman po tayo sa terrace at itutuloy po natin ang ating race. Okay? So this time, ayoko man isali ulit ang mga kalapati ko dahil nagka-phobia na ako sa lugar na to. Pero this is Lucena Part 3. Yung unang Lucena guys, basag o durog si Boy Takas. Pangalawang Lucena guys, nawala na totally si Boy Takas. At ito po ang pangatlong Lucena. 80-81 kilometers away. So I'll be back guys. A few moments later. Back guys! So ayan, sabi ko sa inyo guys, Lucena Part 3 na. Sa totoo lang po, ayoko na sanang mag-vlog. Dahil sobra ako naapektuhan nung hindi po umuwi yung apat nating warriors doon sa huling toss nila sa Lucena. So hindi na po umuwi. Again, si Boy Takas, si Bayo, si Astig, at saka po si 3 Days. So technically, tatlo na lang po ang ating warriors na nililipad. Plus, yung natitirang dalawang young bird natin na si Darken at saka si Chocobar. So, for today's toss po o release, sila po ay pinagsama na yung young bird at saka yung mga warriors natin. So, meron po tayong 5 lilipad na warriors ngayon. Si PHA, si Kuya Toto, si Apple Green, si Darken at saka si Chocobar. So, according po sa forecast, according po sa forecast, ayan, ito po ang forecast, ayan, diba? 7:57 po ang 7:56 release po sa May Lucena, Quezon, 80-81 kilometers away. So I'm back guys. So ayan, time check po tayo. 8:12. So technically po pababa na po ng 1-2 o 1-2 pababa na po yung speed according sa forecast. So abang-abang na tayo kasi may mga dumadaan na po. May dumaan sa harapan ko isa. So nasa 1-2 na po pababa. So 1-9 na lang siya pababa. 1-9 na lang. Anong 1-9? 1-1. Ganun, 1-1. 1-2 ganyan pababa. So abang na tayo guys. So ano lang, share lang ako. Sa totoo lang, ayoko na talaga mag-vlog. Na ano na ako, nawala na ako ng gana mag-vlog tungkol sa loading natin kasi nawala nga po yung apat nating warriors, sila Boy Taka, si Bayo, si Astig at saka si 3 Days. Sobra ako nawala ng gana, sa totoo lang. Alam ko na sinasabi nila na kasama raw sa pagkakalapati yun, kumbaga kasama yun sa journey ng mga warriors natin. Kaya lang kasi, feeling ko lang, alam niyo yung pag-release kasi dapat medyo kino-consider din nila yung kalagay ng kalapate. Kalagay ng kalapate. Kaya nga to, this is my channel, my vlog. Sabihin ko kung ano yung gusto ko sabihin. Kaya lang kasi nung Lucena, yung kung napanood niyo yung video ko, ito po siya. O diba? Ang pangalan niya, Lucena Part 2, Lucena Massacre. Kasi umuulan. So, kahit na sabihin nyo na yung iba nag-clock, good for you, masaya ako doon sa mga kalapatid sa nag-clock. Kaya lang kasi feeling ko, hindi dapat nirelease kung umuulan. Dapat bumababa gaya ng ginagawa nila. So, kalapati may dumaan. So, parang nawalan ako ng gana. Kasi kilala ko yung mga kalapati ko. Kahit sabihin nyo, hindi sila katulad ng ibang mga warriors sa mga ibang loft na matutulin, mabibilis. Kilala ko, uuwi yun. Piskot at Timonan, Quezon nga, nagawa. Tapos Lucena lang, 80-81 kilometers, di makakauwi. Ano yan? So, may something wrong nung release na yun. Kung alam ko lang, kung nakinig lang ako sa payo ni Pare Koy, shoutout sa'yo, Lucky Star Love, yan, Pare Koy. Which is my point naman, share ko lang din sa inyo. Kasi di ba pag naglo-load tayo ng mga warriors natin sa mga training,
meron talagang balik sa mid-toss, balik sa malapit lang, ganyan. Yung ibang mga kalapatids natin, load ng load. Load ng load. O, isa na kami doon. Load ng load. Ang reason naman kaya load ng load is because para nga masanay yung mga kalapate, unang-una para masanay na sa crate, sa lalagyan, may kasamang ibang kalapate kasi kailangan nyo rin silang isanay sa ganun para hindi sila masyado na-stress kapag binabiyahe, kapag maraming kasama. O, yun yung 1 point kung ba't naglo-load. Pangalawa, para ma-familiarize sila sa lipad nila. Baga, kahit sabihin mong baliktos, mapafamiliarize, may tendency na mas bibilis. Yun yung isang dahilan kung bakit naglo-load na naglo-load. Pero, according nga, kagaya rin na sabi ni Lucky Star Love, may mga disadvantage ang paglo-load ng mga kalapate nyo sa mga training. Una na yan is mas prone sa sakit, which is tama. Dahil tendency, hindi nyo naman alam yung mga kalapate iba na kasama sa crates kung malulusog ba o may sakit. At sad to say, may mga ungas na mga kalapate na alam na nilang may sakit yung kalapate nila pero niloload pa rin. Sa pagkukonyatan, hindi nila inisip na pwedeng makahawa yung kalapate nila. In some cases naman, kaya ginagawa yung mga kalapatids natin na niloload kahit alam nilang may one cold eye, kahit alam nilang may paliling, kahit alam nilang may kung ano man sakit, sipon, ubo, is because gusto nila, parang alam mo yung pa-mercy killing, lilipad, maliligaw, dahil may sakit, hindi kakayaning umuwi. So parang yun na yung way nila, para palayain yung kalapate. So yun yung una, tendency mahahawaan ng sakit. Pangalawa, kagaya nga niyan, pag nagbabalik kayo ng toss, nagbabalik ng release sa lugar na na-release na, kagaya ng paliwanag ni Lucky Star, which is my point, pwedeng malito yung kalapate nyo. Kasi kung mapapansin nyo yung mga toss, lalo sa mga bagong fan share, ang dapat yan, palayo ng palayo yung distance ng release point. Pero pag may tendency na bumalik, pwedeng malito sila. Diba? Point. Kaya ako, simula nung narinig ko yung advice ni Lucky Star, which is my point, hindi ako naniniwala sa mga gunggong na nagbibigay ng advice. May point naman si pare ko eh. Ang naging kung alam ko lang, nung time na yun, na i-release nila na umuulan yung mga warrior ko, hindi na sana nalugas yung 4. Lalo-lalo si Boy Takas, kasi matalino yun, si Bayo, matalino yun, si Astig, matalino yun. Hindi ko na sana nirelease yung mga 4 kong warrior. So, sinishare ko lang sa inyo mga kalapatids, yung mga natutunan ko during sa journey ng race na to. So, sana i-apply nyo. So, kung nasa sa inyo yan, kung ilo-load nyo siya every training, o meron naman kayong chance na, alam mo yun, i-release nyo na lang, i-self-toss nyo na lang, mas maganda, mas safe pa yung mga kalapati ninyo. Back guys, so ayan, time check. Ayan, na? 8:31 minus 3, 8:28. So, ang speed na lang po is 1,000 pababa. 900 na lang, guys. So, wala pa rin po tayong kalapate. Kasi alam niyo yung mga natitira naming ibon, na warriors talaga, sila PHA, si Apple Green, at saka si Kuya Toto. Hindi sila tulad nila Boy Takas na talagang speedbird. So, kapag wala pa, talagang layback lang kami. Ito si JB, layback lang. Para sa amin ang importante is umuwi. Kahit pa paano kung mag-clock, di mas masaya kung magka-clock sila, di ba? Pero hindi kagaya nung nakaraang mga vlog ko guys na andun sila Boy Takas, sila Bayo. May tendency talagang mag-clock kasi lalo na si Boy Takas, speedbird si Boy Takas, lalo na sa ambon, sa ulan. So, hanggang ngayon guys, wala pa rin po. So, I'll be back. Sana may mag-clock kahit isa dun sa 3 nating mga warriors. So, abang-abang na lang tayo, tropa. Ayan guys, meron tayong isa. Ayan, sino kaya yan? Meron tayong isa. Time check, 8:36, 8:33. Ayan guys, ang unang dumating ay si Sharon, si Apple Green guys. Si Apple Green. And guys, meron naman po isa. Ayan Ayan. Diba? Ganyan sila ka-dayback. Ito yung tamang paglipad guys. Babagal. Time check. Ang oras guys ay 8:45. So ayan guys, si BHA. Ganun tamang paglipad. Relax. Parang hindi kinakarera. Namamasyal lang. Ayan guys, si BHA.
So, ayan guys, si PHA po ang natira naming warrior sa MPC nung North. At technically, siya na lang din po natira namin na naman ngayon. Ayan. PHA guys, kaklak siya ni JB. Tignan mo yung magkaklak, relax din. Ganyan lang dapat. Ayan, pero pasok siya sa cut-off guys. Pasok siya sa cut-off. I'm back guys. So, ayan, time check. 8:50, 8 minus 3, 8:55. So, ayan guys. So, cut off na po ng ating release. Again, ngayon sa Lost Sena, Quezon. Diba? Tinag na nilang Lost Sena kasi nga, ay, naku, ayoko na magsalita. Dahil maraming mga warriors ang nawala nung, excuse me, nung pangalawang Lucena na release. So, ayan po. So, ang una nating nag-clock ay si Apple Green. Ayan, nasa 800 plus po yung kanyang speed na sinundan naman po ni PHA. Ayan, nasa 800 pa rin po yung speed. So, dun sa tatlo nating warriors, wala pa rin po yung kay Kuya Toto. Kuya Toto, ano na nangyari? Wala pa po yung kay Kuya Toto. Cut off na. At doon naman po sa ating mga young bird na kasabay nila sa release na to, na si Darken at saka si Chocobar, wala pa po. Hindi naman ako masyadong nag-expect dun sa dalawang yun dahil young bird, diba? At saka first time nilang matos ng ganung kalayo. As in, technically first time nilang matos ng ganung kalayo. So, ang hinihintay na lang po namin ay bumalik yung mga young bird at sana umuwi na rin si Toto. Baka namasyal pa sa BGC. So, abangan na lang namin yun mamaya. At guys, kung di pa pala kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please to support my YouTube channel, Queenie TV. Ayan aking logo. Siyempre, ako na nakaganyan. Ito na naman yung suot ko. At, don't forget to hit the notification bell dyan sa baba. Yan. Para lagi kayong updated sa aking mga uploads, premieres, at ayoko na magsalita kung kailan ako magla-live dahil tinatamad pa po ako. And also, if you like the video, if you enjoyed watching the video, please give my video a like. Give it a thumbs up, give it a thumbs up, at also have time to share it guys para makita nyo naman yung paano talaga ginagawa yung pag-aabang ng mga warriors pag umuwi. So, na kayo, hindi po ako nag-beautiful eyes, ang sakit sa mata ng liwanag. At hanggang dito na lang po si Queen Bee TV. Maraming salamat sa lahat ng tropang sumusuporta sa channel ko, sa lahat ng mga kalapatids out there. Thank you so much. And see you on my next vlog guys. Bye-bye!